Mga kaibigan, patuloy po natin tinututukan ang inireklamo ni Chris Caballero ng Binangon ng Rizal. Wala umunong pasabi, tinanggal ng Manila Water ang kanilang metro ng tubig. Para sagutin ang mga tanong ng kabayan natin si Chris tungkol sa naging problema niya sa Manila Water Company, makasama natin si Ginoong Jeric Sevilla, ang Corporate Communications Chief ng Manila Water. Sir, Mr. Jeric, magandang hapon po sa inyo. Ay, magandang hapon sa iyo, Oni, at Yes, saka sir. magandang hapon sa mga nanonood sa atin ngayon. Tama po. Oo. Ito pong problema, sir, ni Chris Caballero, napakinggan niyo ba sa kabuuan? Medyo, Sige, go ahead. kasi parang lumalabas na ang problema nila yung sobrang taas ng singil ng tubig na eventually nagresulta sa pagkakatanggal ng kanilang metro. Ano pong masabi niyo rito? Opo, no. Hindi ko po napakinggan yung buong interview sa kanya. Opo. Pero inalam din naman po natin kung ano po talaga yung nangyari. Ano po? Opo. So, yung sila po ay lumipat yata dun sa bahay ng mga December nung nakaraang taon. Ano Opo. po? Actually, ng January 30 nung taong ito, si Melinda Caballero po ay tumawag sa aming call center para ireklamo po, i-report yung medyo mataas na bill na 855 para po sa sinasabi nila na kasi parang 3 lang po yata sila dun sa bahay. Opo, ngayon, January 30 po iyon at sinabihan po sila ng aming call agent na subukan po nilang maggawa ng tinatawag natin na underground leakage test, no? Ang ibig sabihin po nito, isarado lang muna nila lahat ang kanilang mga gripo doon sa loob ng bahay nila at tingnan po kung yung metro, no, yung wheel ng metro ay kung umiikot kasi kung umiikot po ito, ang ibig sabihin nito ay meron pong obvious na indication ng underground leakage. Ano po? Isabihin may leak po magmula sa metro hanggang sa loob ng bahay nila. Opo. Noon po first week naman ng Pebrero, binisita po nung aming meter reader yung kanilang yung kanilang metro at talagang nakita naman po natin doon na tuloy-tuloy po yung pag-ikot, no, noong sa kanilang metro nila at sila po ay in-advise na meron pong underground leakage. So ang nangyari po February 20, tumawag na naman po sila, kinomplain na naman po yung pareho po na complaint, no, so dumaan na po yung halos 1 buwan dito. At by the 3rd week of February, pinuntahan na naman po sila nung amin pong kasamahan dito po sa Rizal Business Area at ni-notify po yung relative nung tumawag, no, yung relative po ni Melinda Caballero na meron po silang underground leakage at kailangan pong sila na po ang magpagawa nito. March 2 na naman po, tumawag na naman po sila sa call center. Tapos, first week ng March, gano'n na naman po ang ginawa namin. Bumisita na naman po kami at sinabi po personal dun sa relative po nung tumatawag na kailangan ipagawa po nila, no? So, kaya lang, up to that time, hindi naman po pinapagawa. So, March 23 naman po, nag-request sila ng meter testing kasi ang ina-assert po nila baka ang may problema ay ang metro. So, ito pong metro ay tinesting po sa Metrology Center pero hindi naman po nagpunta ang kahit sino mang representative nila para ma-witness ito pong ating meter testing. Pero po sila po ay pumirma po ng isang waiver na sige po kahit wala sila ay idiretso po yung meter testing na ang naging resulta naman po ng meter testing, ito po ay walang diferensya. No po, yung accuracy test po nito nagpapatunay na wala pong diferensya at binigyan po sila ng resulta noong meter testing. Pinadala po sa kanila pero hindi naman po pinirmahan. Ano po? Tapos po, ang ginawa po, Mayo na po, nagpadala uli kami ng kopya ng test result at tinanggap po ng isang nagngangalang Chris Costales at inexplain po sa kanila yung resulta at sinabi po na wala po talaga tayong magagawa dahil kailangan pong bayaran po talaga yon dahil nagrehistro sa metro. Nung Mayo na rin po na yon dahil pagkatapos ng ilang araw, hindi naman po talaga sila nag-settle ng bill nila. Tinanggal po yun namin yung metro nila dahil 6 na consecutive months na po na hindi po nakakabayad mula December hanggang Mayo ng
ng 2012. Ano po? Oh. Wala po silang aalalahanin doon sa sinasabi pong nagdire-diretso yung billing kasi hindi pa po yan na-adjust doon sa sistema na disconnected. So yung sinasabi po nila na bills ng June and July, yun po ay idadrop ang tawag po natin. So yun po ay baliwala yun. Ano po? So kaya po pinull out po yung metro nila because talaga pong napakaraming beses na po na nasabihan na talaga pong kailangan pong ito ay bayaran dahil actual naman po yung konsumo. Kaya po tinanggal natin yung metro. Opo. Ngayon po, ang maitutulong natin sa kanila, kausap ko po kanina yung ating taga Rizal Business Area, yun pong meron po silang para po mabuksan ito kaagad. Ano po? Kailangan pong magbayad sila ng 1,120 para po dun sa reopening fee kasi tinanggal na po ito sa tinanggal na po ang metro at talaga pong dininisconnect na yung mismong kumbaga yung water service nila dahil 6 na buwan pong hindi nakakabayad. Opo. Ngayon po yung balanse po nila wala po sa akin yung kung magkano talaga yung total, pero narinig ko yung dulo po nung interview na mahigit 6,000 na. Hindi ko po alam kung baka 8,000 to or 6,000. Pero ang pwede po natin gawin dito, i-stagger po natin yung payment. Maari po nilang bayaran ito ng 10 buwan. So kung 6,000 po yung sinasabi ni Mr. Caballero, pwede pong monthly maghuhulog na lang sila ng 600 pesos. 600. Opo. Pag nakabitan po yung pag naikabit ng pong muli no yung kanilang metro, yung 600 pesos plus kung anong po yung magiging current bill nila. Opo. Pero ang suggestion ko po dito onin kailangan maipagawa po nila yung kanila pong linya magmula metro papasok sa loob ng bahay. I understand po na sila po ay nangungupahan dito. So dapat po ipagbigay alam po nila dun sa may-ari ng bahay na according to Manila Water po ay sira na po ang linya nila sa loob ng bahay para po maipagawa po nung may-ari, mapalitan po yung linya kasi hangga't hindi po natin napapalitan yung linya dun sa loob ng bahay ay patuloy po na magkakaroon sila ng mataas na konsumo. Ayun. So, bali sir, ang babayaran po ni na Ginoong Caballero na sa 1,200 para buksan yung kanyang metro. At pagkatapos yung kanyang utang, ay 1,120. 1,100, okay. Opo, yan po yung reopening fee. Ano po? Tapos, ang mangyayari po, i-reconnect po natin, bubuksan natin muli. Tapos, pag nabuksan na muli, di magbibill na po sila. Yung susunod na bill po nila, magsisimula po silang magbayad noong staggered payment divided by 10 months. Ano po, kung magkano man yung kanilang balanse. Kung 6,000 plus po yun, so 600 pesos po yun kada buwan. Plus kung magkano ang magiging current bill po nila. Ano po? So, pwede yung kahilingan ni Ginoong Chris Caballero na kung maaari, hanggat maaari, staggered basis ang payment na kanyang gagawin. Naiintindihan po natin yung hirap po nung wala pong tubig, no? Yung wala pong serbisyo at gusto po natin talaga na matulungan din po sila yung para po mas maging magaan po yung pagbabayad nito, no? Yun nga lang po yung sinasuggest po namin dahil marami rin po kaming kasong natatanggap na ganito na mga umuupa na talagang ang laki po ng binabayaran dahil sira naman na po pala yung may mga tagas na yung linya mula metro papasok sa loob ng bahay. So sana po ay maipagbigay alam po nila ito dun sa may-ari ng bahay para po yung may-ari ng bahay po ang magpagawa nito. Kasi hanggat hindi po talaga natin na-address yung leakage dun sa loob ng bahay, yung underground leak na tinatawag, patuloy po na laging mataas yung kanila pong babayaran. Tama po, sir. Tanong ko lang po ito, sir. Bakit po Marso, ang sabi po kasi ni na Ginoong Chris, March daw na isagawa ang meter test, pero December po nila ito tinawag. Ibig sabihin, walang follow-up between January, February at Marso na lang po nagkaroon ng follow. Pwede ba ito? Gantong katagal yung sinasabi nilang pag-aksyon ng Manila Water? Actually, hindi po, no? Tama po yung binanggit nila na nagkaroon po tayo ng parang meter testing po ng mga March or April. Pero before that, yung binabanggit ko po sa inyo, from the moment na natanggap po namin yung kanilang inquiry no sa ating call center, January 30 po 'yon. Between January 30 po hanggang first week
po ng March or hanggang third week ng March, meron na pong ilang beses na pong pinuntahan po sila. Hindi lang po nung ating meter reader, pati na rin po yung tinatawag nating territory manager na meron pong responsibilidad dun sa area nila. Pinuntahan po sila at in-inform po sila na sila po ay may underground leakage. Kasi ito po yung ating customary na ginagawa. Ano po, pag binasa po ng meter reader ang kanilang metro, pag po unusually high ang konsumo at talagang nakikita po na talagang paikot ng mabilis, ini-inform po na po sila na talagang magsagawa po ng tinatawag natin na very simple underground leakage test. Yung kahit sino po sa atin, no? Kung gusto nating malalaman naman po natin ito kapag wala pong gumagamit ng tubig sa loob ng bahay, pag isinarado mo lahat ng gripo, dapat hindi po umiikot yung metro. Tama po. Yung sa kanila po, mula nung itinawag ng January 30, sinabihan na po sila na magsagawa ng test na ito. Pinuntahan po sila ng February, ilang beses pong pinuntahan ito hanggang Marso. Ang problema po, wala po silang ginagawa na para bang remedyo dun sa underground leakage. Kaya po hanggang Marso, sila po ay nag-request ng meter testing. At tayo naman po ay nagsagawa ng meter testing noong April 10. Kahit po bago yung metro nila, nung dumating po sila, kapapalit pa lang po ng metro na yan noong last quarter of 2011, no? Pero pinagbigyan din po sila para makita po talaga nila na ang unusually high bill nila and consumption ay dahil po sa hindi dahil sa sira ang metro, kundi dahil po may underground leakage sila. At nung nagkaroon po, sir, ng meter testing, sabi nyo nga po kanina, hindi po sila dumalo sapagkat wala pong pirma yung meter. At ipinapadala po ito sa kanila para mapirmahan. Ganun po, di ba? Actually po, Onin, ang talagang sistema natin dito, dahil ang ating metrology center kung saan tinetest ang mga metro ay nandito sa Balara, iniimbitahan po natin yung representante ng customer para po pumunta dito sa Balara at i-witness po yung actual kung paano ginagawa ang meter testing para makita po nila na talagang sa harap nila tinetesting po ito. So, unfortunately, wala naman pong pumunta, pero po nagpirma po sila ng waiver na sige, idiretso nyo na ang meter testing kahit wala po kami. So, ang ginawa naman po natin, idiniretso po natin yung testing at yung resulta po naman nun ay nagsasabi na wala pong diferensya ang metro. At ito po ay dinala sa kanila, binigay po sa kanila ng Abril. Abril din, pinadala po dun sa ating kontratista, pero wala pong pinirmahan na receiving copy. So hindi po, sir, totoo yung bagamat pinull out daw po yung kanilang water meter nang wala man lang pasabi, sir? Hindi po. Hindi po. Kasi naman po talaga, kumbaga, kahit sa ibang mga utility providers nga po, kapag po sa kunyari sa kuryente, kapag po isang buwan lang at hindi ka nakabayad, pinupull out na po ang metro. Ito po ay 6 na buwan na hindi nakabayad at lahat po ng kanilang mga concerns dahil kumbaga ang billing po nila was put under protest. Talaga pong hinintay po natin na talagang matesting ang metro, umabot po ito ng 6 na buwan at sinabihan na po sila ng makailang beses na talaga pong kailangang ayusin po yung sistema, yung plumbing system sa loob. Kaya wala na po kaming recourse except after the 6 months na hindi po nakakabayad mula Disyembre hanggang Mayo, ay pinull out na po natin yung metro. Talagang medyo mabigat, sir, pagka pinabayaan po natin yung tubig na yan. Siyempre, sir, umaandar ang metro, talagang lalaking mabayaran. Kaya pinakamainam na magagawa po ni Chris Caballero, buksan yung metro, tama ba? 1,120 ang presyo. Bayaran po within 6 months o 10 months yung 6,000 mahigit na kanilang pagkakautang. At pagkatapos, sir, reviewin or repasuhin yung baka may underground leakage po sila. Tama po ba? Actually, Onin, positibo na talaga doon sa underground leakage yun. No? So, ibig sabihin, may tagas yung linya nila sa loob ng bahay. So, ito yung gusto po nating gawin nila na makipag-ugnayan doon sa nagpapaupa ng bahay para po papalitan ito, no? Or ipaayos man lang para po
kahit na mai-reconnect na natin pagkatapos nilang magbayad ng 1,120 at ating i-reopen ito. So pag na-reopen ito, muli po silang magkakaroon ng billing at yung sabi nga natin, kami po ay amenable naman na para maging abot kaya po nila Mr. Caballero ito, kung ano man ang balanse ay hahatiin po natin sa 10 buwan na staggered payment para po magkaroon sila ng serbisyo. Pero para maiwasan po yung pangyayari na ganito, na malaki na naman ang bill na babayaran nila, siguraduhin po nila na yung leakage po na ating binanggit ay maa-address po nila. Alright. Mr. Jeric Sevilla, sir, maraming salamat for your time. Magandang hapon po. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Mga kaibigan, ang Corporate Communications Chief ng Manila Water Company, si Mr. Jeric Sevilla, ang ating pong nakapanayam. Magbabalik po, responde. Tutok lang. Mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin ang mano-manong pag-check ng Meralco sa mga power facilities. Kailangan muna nilang ma-ensure na wala ng problema ang mga facilities na ito bago muling i-energize. Samantala, mawawalan po ng kuryente bukas ang ilang mga lugar sa Cavite. Simula Martes hanggang Biyernes naman, mawawalan ng ilaw ang ilang mga lugar sa Parañaque City. Narito po ang mga apektadong lugar. Patuloy po namin ipinapanawagan si Venerando Mosqueda Jr., 19 years old, residente ng Phase 3, Package 2, Block 30, Lot 14, Bagong Silang, Caloocan City. Siya pinawawala hanggang sa kasalukuyan. Si Venerando po ay isang special child. May taas na 5 talampakan at bilugan ng katawan. Kung sino man po ang makakakita sa kanya, makipag-ugnayan lamang po sa aming programa 491-7844. Paalala lamang po sa mga mag-text sa Responde, pakitexta ang inyong buong pangalan, address at ang nilalaman na reklamo. Narito naman ang mga numero at iba pang detaling maaari niyong tabangan. Happy viewing po kina Pablo Diaz, Alejandro Soriano, Leila Diaz, Romeo Robelo, Jason Oraye, Mary Rose Salaño, Manolito San Juan, Carla Valdez Juarez. Sila po ang mga bagong nag-like ng ating Facebook fan page. I-like naman po ang aming Responde Facebook o fan page sa Facebook. Samantala po, nagpapasalamat kami kay Dr. Elaine Galvez at sa lahat na mubo ng Galvez Clinic dahil sa mausay na pagganap ng kanilang tungkulin na alagaan ang inyong kutis. Ang Responde, makapunod nyo tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ang Responde, hatid News and Current Affairs team ng Net25. Ang serbisyo publiko po hindi pinaghihintay. Yan ang aming paniwala, kaya kami narito upang maging madali ang tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Ako po si Oring Miranda na nagsasabing walang mananagot kung walang magsusumbong. Magkita tayo sa Miyerkules.